para magbabayad. Pinacheck ko yung mobile number. Ito ay nakarehistro sa isang tao na nagngangalang Luis Orbon. Yun. Ayan, Luis Orbon. Huli ka, Balbon, Isa sa Luis pangalawang Orbon. requirement. Ang kada pirma para sa impeachment ni VP Sara Duterte ay hindi boto ng Kongreso, kung hindi boses ito ng milyong-milyong Pilipino. Talaga lang, Asa. Balita on the go. Yan ay puro papuri sa administrasyon. Ngayon ang kabalintunaan dito, kung ang administrasyon gusto niyang malinis ang skandal na ginawa ng flood control. Maraming masamang tao ang Duterte sa pagpalagay natin. O sino ipapalit nyo na mas mabuti? Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan. Ating pag-usapan, Hit It Music. Di kami natatakot sa katotohanan. Yeah, alright. What's up mga kayon ha? November 3, araw ng Lunes dito sa Pilipinas. Joe Malone TV, Issue ng bayan. ating pag-usapan. Tunay na balita. Walang kinakampihan. Sumasalamin Sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban. hindi puro Walang susuko mga kayon. Mahigpit ang labanan at patuloy pa rin ang siraan. kasama ka dito sa diskusyon. Maganda mga pag-uusapan natin ngayon. Resback ulit. Laging Marcoleta. mapagmatsyag. Truth ang hanap. Di kami natitinag. Walang palusot. Walang dayaan. Tunay ang serbisyo. Diretsong usapan. Grabe yung mga nangyayari ngayon. Issue ng bayan. Ating pag-usapan. Malinaw na pagkagago lamang ang ginagawa nila sa atin ha. Para sa mamamayan, totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Mega love shoutout sa lahat ng ating viewers at members dito sa Joe Malone TV. Walang iba kung hindi si JU Production, si Ma'am Lorna Tavera, Sir Larry, Florina Dacumos, Paulos Lutong Bahay, Ma'am Lorna Dani Ubado, pati na rin si Manik Sangko. Mga kayon, meron po tayong joint membership dyan para doon sa mga gustong pumasok at magpa-member dito sa Joe Malone TV. Welcome na welcome po kayong lahat. Siyempre, mega love shoutout sa lahat ng viewers natin abroad, pati na rin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Attendance check po muna tayo dyan mga kayon. Paki-comment na dyan sa baba kung saan yung exact location nyo. Nang sa gano'n, malaman natin kung saan na inaabot yung ating boses at video. Siyempre, walang duda, walang bahid. Duterte lamang, ha? Duterte lamang mga kayo, walang magbabago hanggang sa maipaupo natin si Sara Duterte sa 2028 bilang ika-17 ba ng 17 President of the Philippines. Correct me if I'm wrong, ha? Baka namamalikmata lang ako doon sa nabasa ko. Pero basta, sa 2028, si BP Inday sana ang umupo bilang presidente kung gusto ng pagbabago, ha? Pagka okay na kayo sa ganito, lalo-lalo na yung mga nasa kabila, yung mga loyalista dyan, yung mga atat na atat sa pampaagaw na pera, okay na kayo sa ganito. Ganito na lang tayo, di ba? Huwag na tayong mangarap ng mataas pa, huwag na tayong umasa na magbabago ang di ba? Teka lang, re-reply lang natin to. Okay, game. Di ba? O ito, si Anjo Iliana. Ay, si Anjo Iliana. Ito ang unang-unang pasok. Bigyan natin ng reaction. Viral ngayon kasi yan. Lumalawak. Marami akong nakikita. Ang kada pirma para sa impeachment ni VP Sara Duterte ay hindi boto ng Kongreso, kung hindi boses ito ng milyong-milyong Pilipino. Talaga lang, Asa. Di ba? Kung ikaw man nagsabi nito, nako, Diyos ko. Pero regardless kung ikaw man di ba? Ewan ko ba? Grabe, doon sa mga loyalista, yung mga nasa kabila, ewan ko, kung hindi nyo nakikita yung mga ganitong klase,
Sana naisip nyo, no? Sana naisip nyo, bakit laging si Duterte? Parang lahat lagi kasalanan ni Duterte. Pati yung sinaing mong kulang sa tubig, kasalanan pa rin ni Duterte. Ni Tatay Digong. Tinitira ngayon yung Manila Bay. Di ba? Mas gusto alam ba nila kung ano itsura ng Manila Bay noon? Nung hindi pa si Tatay Digong? Pucha, mapapamura ka. Puro basura doon. Ang basura pa doon, plastic pa. Si ano ba yun congressman din yun Puta, alam mo ba kung ano ang itsura ng Manila Bay before Tatay Digong? Manood ka kay Miss July. Si Miss July talagang babad sa Manila Bay. Kung meron naman vlogger nakakilala ko na babad sa Manila Bay, shout out si Miss July. Si Miss July talagang babad na babad dyan mula noon. Kay Tatay Digong din yan, Duterte din yan. Si Miss July, mga kayon, Duterte din yan. Matagal ko na nakakausap yan, nakasama ko kay Isko Moreno, kadikit ko din yan. Yan, talaga, bantay, sarado ang Manila Bay. May views man o wala, bilib ako sa babaeng yan. May views man o wala, ando dun pa rin sa Manila Bay. Ang sinasabi lang niya sa akin, gusto ko yung ginagawa ko Suporta ko to kay Tatay Digong. Totoo. May pera man o wala, may views man o wala, kung talagang gusto mong sumuporta, ito yung magtatrabaho kasi sa'yo puso di ba? Kaya shoutout doon kay Miss July. Puntahan nyo. Hindi kasi si Miss July, marami pa namang Manila vlogger na nakabantay sa Manila Bay. Pero si Miss July, umulat umaraw, bumagyo, o hindi, may views man o wala, ando doon yan sa Manila Bay. Kaya shoutout siya. Babay na tao yan. Grabe, di ba? Tinitira nila yung Manila Bay, lahat na lang kasalanan ni Tatay Digong. Ang galing lang no? Ano ko dyan, parang nakakita sila ng isang tao na babatuhan nila ng sisi. Yun ay walang iba si Tatay Digong. Pansinin nyo, lahat kasalanan ni Tatay Digong. Dapat yung DPWH di ba? Yung korupsyon, di ba? Ikino-connect nila yung kay Tatay Digong. Samantalang kaninong administrasyon nangyari, di ba? Kay Bongbong Marcos. O ngayon, ikino-connect nila kay Tatay Digong. Kesyo 2016 pa daw yung mga yan. Lahat na lang kasalanan ni Tatay Digong. Wala na kasi kayong ibang maisip kasi ano na kayo dead end na kayo di ba? Kaya naghahanap kayo na masisisi. Sinisisi nyo ngayon si Tatay Digong ay nasa ibang bansa. Siyempre, hindi makakaimik. Sisihin na natin yan si Tatay Digong. Lahat ng kasalanan ipasa natin sa kanya, ituro natin na siya may kagagawan. Yan naman ang Pinoy Yeah? In fairness sa mga matitinong Pinoy, karamihan naman sa mga Pinoy, lahat deturo di ba? Pagka nako-corner na, ituturo nyo na si Tatay Digong, di ba? Ito, panoorin natin. Ted Filon, sisingitan ko ng sisingitan ko kasi nagbablock ng video to Baka hindi makapasok. So, sisingitan ko ng adlib. Tayo kanina meron pong ilan ang iingay nila doon sa Sara Duterte hearing doon sa confidential fund, di ba? Di ba? Totoo. Noon, ang iingay ninyo sa confidential funds, di ba? Talagang kinorna nyo si VP Inday Sara dahil sa 125 million na confidential funds na yan. Pero araw-araw nagpe-press con din. Tahimik sila. Oo. Alam mo kung bakit? Bakit? Tatay niya may-ari din ng construction company. Naku, sino yan? Kapatid niya, nandun, nasa listahan ngayon. Di ba? Lahat lahat na lang. Kaya kung hindi nyo pa naiisip niyan, yung mga nasa kabila, yung mga I'm sorry, pero ang bobobo ninyo. Or else, alam nyo naman, pero dahil nakakakuha siguro kayo ng ayuda dyan, nagbibingi-bingihan na lang kayo. Pero sa loob lang, sa loob nyo, alam nyo kayo mismo, Duterte kayo. Kumukuha lang kayo ng pera dyan. Diba? I suppose, kasi sobrang obvious Hindi nyo pa ba nakikita yan? Birin nyo, ang iingay nila, lahat sila. Ang iingay, kahit anong kulay man yan, di ba sila? Yung Makabayan Black. Ang iingay nila doon sa confidential fund, kinasuhan pa nila, impeachment pa sila. Di ba? O ngayon, billion, flood control. Asa na kayo? Ang tatahimik nila. Sila Risa, kanya-kanyang nauulol. 'Di ba? Pero nung panahon ng confidential fund, halos lahat gusto magsalita. Kahit yung barangay tanod sa amin, gusto magsalita pero ngayon ang tatahimik nyo. 'Di ba? Very obvious, 'di ba? Kaya ngayon, invisible sila. Kasi ang gagaling nila during the hearing, yung pala, mga contractors din sila. Paano yan? Anong gagawin natin Hindi sa ba? mga yan? Anyway. Ang dami pala talaga nila doon. Ganon kalupit. Doon sa map. Ganon kalupit. Kahit na obvious na minsan ang Pinoy, nagbubulag-bulagan pa.
nakita mo na sa harapan mo na kinuha, nagbubulag-bulagan pa. Bakit ganun? 'Di ba? Si Anjo Iliana, next natin eh. Si Anjo Iliana nagsasalita. I don't know kung talaga nagsasalita siya for Tatay Digong o dahil nagsasalita siya dahil meron siyang galit sa TVJ o nagsasalita siya para sa bayan. 'Di ba? Ako lagi itong channel ko, ano to eh, opinion ko to. Hindi ko kayo pinipilit na paniwalaan ako. Sino ba naman ako para paniwalaan nyo? 'Di ba? Simpleng political vlogger lang dito na na-analyze. Diba? Sabi ko nga dito uusapan tayo. Dito kwentuhan tayo. Pag-usapan natin yung issue ng bayan. Ilatag natin kung paano nila tayo lokohin, kung paano nila tayo gaguhin ng harap-harapan. Biriin mo, 'di ba? May mga pangalan na. Oh. Due process pa din. Tapos ang tagal. Okay lang yung due process. Sige, ano naman yan eh. Ano naman yan eh. Batas naman talaga natin yan. Lahat naman tayo may karapatan sa due process na yan. Pero, ganun katagal. May mga pangalan na, di ba? O sasabihin lang, di ka naman abogado eh. Joe Malone eh. Kaya hindi mo alam to, wala kang pakialam dito. Yung mga nahuhuli, si tatay, nakuwala ng mangga. Nahuli, nakulong, pinalabas pa sa media na parang ang sama-sama. Mangga lang ang kinuha para sa pamilya niya. Ganun kayo ka-unfair. Aminin na natin, ganun kayo ka-unfair. Oo, sasabihin niyo sa akin, hindi ka naman lawyer, hindi ka naman attorney, wala ka namang alam sa batas. Wala naman talaga ako alam sa batas. Kaya hindi naman natin alam yan. Ganun ang bibitawan nila sa atin, malamang eh, di ba? Malamang ganun kasi sabihin nila, wag mong pakialaman to dahil hindi mo trabaho to. In fact, hindi ka naman lawyer, hindi ka naman attorney. Yun ang ibabato nila sa atin na walang alam sa batas. Okay? I mean, hindi walang alam. I mean, yung hindi naman tayo talaga attorney ba? Diba? Mga ganun. Pero kailangan mo pa bang maging attorney para sa ganun simpleng analyzation na pagka simpleng tao, nagnakaw, nahuli, nakulong? Pero pagka mga politiko, nahuli, may ebidensya na, may tinuturo na ng mga witness, due process pa rin. I mean, ganun katagal naman. Yung kung gaano kabilis yung pag-decide nila na makulong ang isang tao doon sa mga mahihirap, gano'n namang kabagal doon sa mga bilyon-bilyon ang ninanakaw. Pagka totoo mga kayon, huwag kayong matakot. Pagka tama, huwag kayong matakot. Pag alam nyo nasa tama kayo, alam nyo tama yung sinasabi nyo, alam nyo totohanan yung binabangkit natin dito, huwag tayong matakot. Ang mahirap, pag mali yung sinasabi natin, tapos matapang ka tayo. Diba? Sobra na eh. Diba? Sobra na. Sobra na yung ganyan. Parang hindi na siya masyado makatarungan. Ini-snub na lang tayo ng gobyerno eh. Kahit anong rally natin sa labas. Kahit pagbabasagin natin yung pro-government properly, i-snubin lang tayo. Para lang tayong isang basher na isang linggo lang, mawawala na yan, magsasawa na yan. Yun ang nakakainis na part. Pahigop nga ng kape, Diyos ko, gusto kong nervousin sa mga sinasabi ko. Mga kayo, nakakapagod din kasi. Biruin mo, ang dami naghihirap, pero sila, mayaman na, marami na nakuha, pero hindi pa rin ako kontento. Sa bagay, gano'n naman eh. Kaya silang baguhin ng pera. Kahit sino naman eh, pagka mahina yung paninindigan, kayang baguhin ng pera. Yung prinsipyo nga, kayang bilhin eh. Yung katotohanan nga, kayang bilhin. Hindi ko sinasabing lahat. Only few. Hindi lahat kayang bilhin. Pero may mga prinsipyo kasi talaga na hindi kayang bilhin. Diba? Ako, ipagmamalaki ko talaga rito. Never ako nag-vlog sa kabila. May mga channel ako dyan na backup. Alam nyo yan. Alam ko yung talent ko. Alam ko yung skill ko. Hindi man ako mag-podcast ngayon. Sabihin natin na Lausan Duterte, natalo talaga. Kaya, hindi ako mag-vlog sa kabila. Mag-vlog ako ng iba kaysa sa kabila. Pero imposible kasing matalo nyo yung Duterte. Ngayon man yung botohan, gaya nga na sinabi ni Direk Daryl Yap, ngayon man yung botohan o sa 2028, walang magbabago, BP Inday Sara pa din naman. Ganun ako ka-confident. Unless talaga mauso dayaan ngayon. Sabagay, matagal na pala talagang uso. O talagang gumawa sila ng paraan para dayain. O i-impeach nila si BP Inday Sara. Yun na lang. Hindi kasi nila kayang labanan ng galing sa galing. Kaya lalabanan nila sa maruming paraan. Diba? Panoorin natin.
Rodante Marcoleta, kung paano niya nabisto at kung paano niya na halungkat na pagsama-sama, nakalat yung mga ebidensya na kung saan siya lang ang mismong gustong pabaksakin. Merong post sa isang page na kung tawagin ay Kabayan Patrol. Nako. Sinirculate ito across sa social media. Ito Viral yung yan. nakalagay na post na kung pwede na si Direk. Ayan. Ayan, sinasabi niya, Orly Gutesa breaks silence. Pinilit lang ako nila Defensor at Marcoleta. Aha. Isip-isipin mo yan, Jen. Gutesa admitted that he was forced to sign a fake affidavit against Speaker Romualdez out of fear and pressure. Ito, nakuha na namin kung sino yung gumawa nito eh. Yung page po mismo. Yung Opo. page na ito, Mm-mm. ang ginagamit niya dyan ay mga troll farms, ha? Makikita mo na troll farms kasi pinakita nila rito, ang mga accounts ay Vietnamese eh. Ganun po? May Vietnamese accounts, karamihan ha. Oo. So kung nako. halimbawa sa 1,500 Vietnamese at yung iba pa Arabic accounts, para kunwari, maraming Marami sumusuporta. nag-suporta at comment. Opo. Oo, ha. Ngayon, ibalik nga natin doon para makita natin. Kung makikita mo doon sa bandang ibaba, right Opo. side, Opo. nakalagay Kabayan Patrol. Yan na. Bayan Patrol. Yan yung po. So, channel. parang ginamit pa yung logo nung TV station. Opo. isang TV station Mm-mm. para magmukhang totoo. So nakikita nyo ngayon kung ano ang kanilang pakay. Opo. Gumagawa ng isang bagay na hindi totoo. Pinilit namin ni Mike Huli. Defensor si Gutesa para gumawa ng isang salaysay. Yan ho lumilitaw dyan. O isang bagay na kabaligtaran. Ngayon, anong pakay ng mga... Hindi lang ito dyan, ha? Opo. Apat ang channel. Punta tayo sa pangalawang slide diyan. Yan. Ayan. May requirements ang Meta kasi Jen, yung Facebook, na bago ka makapag-publish ng ads, kailangan meron silang mobile number, no? Yes po. Para magbabayad. Pinacheck ko yung mobile number. Ito ay nakarehistro sa isang tao na nagngangalang Luis Orbon. Yun. Ayan, oh. Luis Orbon. Oo. Huli ka, Balbon? Sa Luis pangalawang Orbon? requirements ng Meta, kailangan meron kang email. So makikita mo dyan yung email nila. Ayan, oh. Hello at cdgminds.com. Media Ang Minds. ano kasi, Media yung, Minds. yung ginagamit nila ay CDG. Yung advertiser is CDG Media Minds. Mga kayon, ito malalaman mo nakaboost yung status o yung page o yung post niya pagka meron nakalagay na sponsored. Ayan, nakikita nyo. Yan. 'Di ba? Chips of Staff sponsored, paid by CTJ. Lahat ng mga naka-sponsored, meaning naka-boost 'yon kay Meta sa Yes, Ayan, Facebook. makikita mo, no? So yung phone number nakarehistro kay Luis Orbon, ayan ang email nila. At ang website nila, nandyan din dyan, mababasa mo, may website. cdgmediaminds.com. Opo. Ang address nila ay Pasig City, NCR. Yes po. So, kung nakikinig si Luis Orbon dyan, Kung totoong tao ba yan? nagtatago bilang CDG Media Media Minds sa anino ni Luis Orbon. Huwag ka na magtago sapagkat alam mo, kilala kita. Ba? Ngayon, puntahan natin yung ibang slide natin. Kilala pala Yan. Ayan itong CDG Media Minds ay nag-handle ng 4 na pages sa Facebook yan. Bukod doon, meron pa siyang... Ayan yan yung post. Halatang paninira kay Rodante Marcoleta. Naka-sponsored, meaning naka-boost kay Meta sa 4 na pages under ng CDG Media Minds. Yan yung sinasabi ni Rodante Marcoleta. Kaya sila ang sabay-sabay na nag-launch ng fake news campaign. Galing. At Galing, binuboost sabay-sabay nila, pa, no? Binabayaran nila laban kay Orly Gutesa. Ayan, makikita nyo isa-isa yan, ano? Yung number 1, ito yung Kabayan Patrol. Ayan, Opo. nakikita mo. Ang pangalawa, Dapat alam mo. Parang kilala ko dapat to. alam mo. Sabi niya. Ayan, no? opo. Ayan, Dapat makikita alam mo, nyo yung, opo. yung kanilang post. Ayan, no? Yung pangatlo, Balita on the go. Ayan. Opo. Yung pang-4, Chips of Staff. Chips of Staff. So Opo. ito ay puro fake news campaign.
Okay. Anong pakay ng mga taong bakit sila gagawa ng ganito? Character assassination. Gustong durugin si Marcoleta. Yan lang ang pakay nila dyan. Ito yung Igigiit nila si Orly eh. Ngayon, syempre, ang sabit dyan, si Marcoleta. Kasi nga, surprise witness ni Marcoleta sabi ko yan. sa iyo na pangalawa na undermining The whistleblower. The whistleblower. So lahat ng kaparaanan gagawin para pagtakpan, para ilihis, Yes. para iligaw ang mamamayan. Oho. Ang mga taong ito ay ang kanilang maaring pakinabang dito ay yung taong pinagsisilbihan nila. Siyempre, Siyempre po. kumikita sila dyan Oho. doon sa mga taong napagtatakpan ng kanilang paglilihis. Mhm. Yung At kanilang agenda, opo. At para iligaw ang ating mga kababayan na maring maisip nga nila na, ganun pala yun, ganito pala yun. Oho. Kaya natin dinidiscuss dyan para malaman ng taong bayan na ito ay puro fake news na ginagawa nila para magtakip, para isalba, para proteksyonan ang mga nasa likod ng mga iniimbestigahan natin. Yan. At tingnan mo yan, iba't ibang uri ng ads na puro paninira, iisang target. Si Marine Sergeant Good. Grabe, amount spent, 1.5 per day yan. Estimated. Audience size, 1 million, no? Tessa at ako. Meaning, may bayad dyan. Oh, grabe. Ang galing, di ba? Sa Facebook, mga kayon. Actually, hindi lang sa Facebook. Sa lahat ng social media platform, madali lang manira ng tao eh. At madali lang din pagmukhain kang anghel. Di ba? Madaling makasira kaya ng isang tao. At madali rin makabuti ng isang tao. Yung makasira, talagang madali lang. Pati yung gagawin kang anghel, madali lang yan. Sa social media. Kaya lahat ng sa social media, mag-ingat kayo kasi hindi lahat totoo ang napapanood. Yan, ay may gitna 10 ads yan din, ano? Ang Dami. kanilang ginagasta, bawat araw, merong range from 500 pesos to 4,000 pesos. Tinatarget nilang audience hanggang 1 million. 1 million Pucha. users or more. Oo. Yes po. Oo. So ang gastos nila sa loob ng isang buwan, umaabot ng between 20 to 30,000 pesos. Grabe. Kasama yung boosting din. So, So ano ang pakay nila? Oo. Manlin lang. Divert. Mailigaw ang taong bayan. Sa uling slide, pakita natin para makita natin. Itong mga slides na to, Jen, makikita mo, pinamonitor ko yan magmula ng January 2025. Opo. Mga post ito, Jen, na puro papuri sa administrasyon. Pero same page po. Same page. Same page. Oo. Balita on the Yan go. ay puro papuri sa administrasyon. Ngayon ang kabalintunaan dito, kung ang administrasyon gusto niyang malinis ang skandal na ginawa ng flood control, Opo. bakit ngayon nag-ship sila dun sa paninira? Character assassination na nangyayari. Alam nyo ganito, singit ko lang to. Singit ko lang. Natatandaan nyo yung GAA. Diba? Scandal. Yung GAA scandal. Na walang ibang nagpupush kundi si Attorney Vic. In fairness, in all honesty, in fairness kay Attorney Vic Rodriguez, siya lang yung last man standing. Tandaan nyo, kung natatandaan nyo na nagkokondena doon sa GAA. Diba? Pilit nilang nilis yun. May pattern eh. May pattern. Ganito lang din ginagawa doon sa flood control. Hanggang sa makakalimutan na. Diba? Pucha, wag tayong papayag. Pag pumayag tayo o naging successful sila na ilihis, i-divert itong flood control na issue na to, pucha, promise. Gagawin at gagawin nila ulit to. Paulit-ulit lang. Kahit sinong umupong presidente. Unless, yung presidente na yun, talagang babantayan niya yung bawat pasok at bawat baba ng pera. Diba, aminado si Bongbong? Sabi niya, yung flood control project, nasa 5,500 something ata yung mga project na yan. Nandiyan lang yan. Na-overwhelm lang. That's the fucking keyword. Na-overwhelm. Nagtiwala siya, in short, sa mga tao niya. At yung mga taong pinagkatiwalaan niya, ayun, tinulonggas siya. Tama ako, mali. Di ba? Tama ba ako, mali? Sa investigasyon na ginagamit namin para tukuyin natin sino ba talaga ang mga tao, malalaking tao na nasa likod ng mga pangyayaring ito, Opo.
Kung maka-administrasyon kayo, bakit taliwas ang ginagawa nyo ngayon? Sinisiraan nyo ang mga taong lumabas para ngayon pagtibayin, tukuyin, Diba? makilala kung sino yung mga malalaking tao. Ba't nagsimula kayo ngayon gumawa ng fake news October 24 hanggang October 29? Oho. Alam mo kung bakit? Opo, bakit po? Sapagkat merong nagbabanta na itutuloy ang Blue Ribbon Committee Yan. itong Nobyembre. 14. November 14 daw po. Yeah. November nga. Kaya, November 14 ngayon, tama-tama lang nasirain si Gutesa. Akala nila ngayon. Ah, So, kapag oo. pinatawag si Gutesa ngayon, sirang-sira na siya. Akala ngayon ng tao, wala na yan. Hindi na maniniwala. Discredited na yan. Yun ang kanilang objective. Gets nyo. Nabisto na eh. Di ba? Galing, no? Ito lang tatandaan nyo lagi, mga kayon. Lahat ng mga viewers ko, pag gusto nilang gawin, kaya nilang gawin. Pag gusto nilang, kaya. Kaya. Yung mga air asset nga ni Saldi ko, naalis pa eh. Can you just imagine magkano yung ginastos nun? Magkano yung ginastos sa pambili ng air asset ni Saldi ko? And at the same time, magkano para mailabas mo siya sa Pilipinas? Ganun tayo. Ganun kababa yung panggagago na ginagawa sa atin. Mapapauwi pa ba yan sa Saldi ko? Pucha, huwag kayong maniwala. Hindi mapapauwi yan. Uuwi yan pagka iba na yung presidente. Kaya tatandaan nyo, panalunin nyo si BP Inday Sara sa 2028. Yung malayo yung agawat. Kahit na dayain pa nila, hindi nila kayang habulin. Otherwise, sinong uupo? Sige, sabihin na natin masamang tao ang mga Duterte. Okay. Sige, pagbibigyan natin itong mga loyalista. Sabihin na natin, sige, marami silang kaso, maraming masamang tao ang Duterte sa pagpalagay natin. O sino ipapalit nyo na mas mabuti? Risa Hontiveros? Speaker Martin Romualdez? General Torres? Sige pa. Yun lang yun naman nakikita kong tatakbo, ha? O baka meron pa kayo. Sige, sino ipapalit nyo? Grace po? Ano pa ba mga Cheese Escudero? Sige, sabihin na natin, ipagpalagay na natin. O baka ganun kasi yung iniisip nyo na nakurakot din si BP Inday Sara. Sige, ipagpalagay na nga natin eh. Ipagpalagay na natin. O sino yung napupusuan yung tatakbo? I-comment nyo nga dyan sa baba. Sige, Lacson? Sino sa mga pinklawan? Lenny Robredo? Sa Dilawan, sino ba? Bam Aquino? Wala naman eh. Wala naman. Anong sinabi ni Tatay Digong? Ang korupsyon nandiyan dyan. Hindi yan mawawala. Kung ngayon, sa panahon ngayon, naniniwala ka na mawawala yung korupsyon, ay puta, gumising ka na. Hindi mawawala yan. Babawasan. Yun ang malapit sa katotohanan. Pero yung mawawala, puta, huwag na tayo maglokan, hindi tayo bata rito. Hindi ko kinukonsinti yung viewers ko na ganon, na maniwala tayo sa ganon. Dito, totoo, real talk. Pumipili tayo, nilalatag ko sa inyo kung sino yung mga posibilidad na pwedeng manalo at posibilidad na merong gawin sa bansa natin. Kaya nga tinatanong ko kayo sinong gusto niyo maging presidente? Sige, wag na si BP Inday Sara. Sige. Para doon sa mga loyalista, yung mga hindi bilib sa Duterte. Sige, sinong gusto niyo ipalit? Maliban kay BP Inday Sara sa pagka-presidente sa 2028. Sige nga. Di ba? Panahon na ng pagbabago eh. Otherwise talaga ayaw na. Ano sinabi ni Robin? Sabi niya sa 2028, ewan ko kung sinabi niya, kung tototohanan niya, na parang ayaw niya nang tumakbo sa 2028. Sabi niya, tapos na daw siya. Sabi niya, kasi nga, yung Pilipino na mismo, yung ayaw magbago. I'm sorry, Robin, kung tama ba yung quotation ko, kung tama ba yung sinabi mo. Pero punahin mo man ako, I'm sure, parang parehas din tayo na nararamdaman eh. Unless si BP Inday Sara Duterte yung uupo. Alam mo kung bakit? Kasi kung ibang tao yung papaupuin nyo, except aside from BP Inday Sara, putya wala nang pupuntahan to. Tama si Robin. Pilipino na mismo yung ayaw magbago. I'm sorry. I had to say it. Kasi parang uulit lang eh.
Pag hindi si BP, Inday, sana mapanood nga ni Inday ito eh. Di ba? Sana mapanood din ni Robin, mapansin ni Robin. Kung ayaw na mismo, tao na mismo, Pilipino na mismo. Unless ngayon pa lang magigising na tayo. Di ba? Na talagang ang paupuin natin yung someone na capable, na matapang, na batas, may pangil, hindi kinakain ng sistema. 'Di ba? Yung sistema kasi andyan dyan na eh. Only Tatay Digong ang bumali sa sistema na yon. Nawala si Tatay Digong kasi 6 na taon lang naman na pagka-presidente, 'di ba? O bumalik ulit sa dati. O, hindi pa ba kayo naniniwala na bumalik ulit sa dati? Puta, baka nga mas lumala pa. Kung ako tatanong ngayon, mas lumala pa eh. Tingnan nyo yung flood control. O, hindi kayo nangihinayang kasi hindi nyo ramdam. O, pero bayad kayo ng bayad ng income tax nyo, yun, napupunta. O, tayo nagpapalamon sa kanila. Last na video natin, Anjo Iliana. Gumagawa na ito ng nag-iingay ito Kasi eh. mababait naman yung mga Pilipino. Tsaka ang Pilipino, mabilis magpatawad naman yan. Baka huwag na natin siyang pahirapan. Kasi, gaya ng sabi ko, siya naman talaga ang nagdala ng ama nyo dito ulit at nilibing ng maayos with military honors yun. Napanood nyo naman, hindi naman ako nang babol. Nakita nyo, may military honors yun. So, he was, ginawa ni PRRD, binabalik dito si FM, Ferdinand Marcos. Senior. At binigyan siya ng Heroes Welcome and Heroes Burial. Putulin na natin to. Gusto ko kasing i-explain to. Yun na lang. Yung sinasabi ni Anjo Iliana. Alam naman natin to eh. Halimbawa kayo. Kayo na lang, tatanungin ko. Even loyalista, even PBBM himself, even kayo, mga DDS supporter. Pinalibing yung tatay nyo for the longest time. Hindi nyo maipalibing sa libingan ng bayani yung tatay nyo. And then, Duterte came at pumayag siya na ipalibing na sa libingan ng mga bayani. Tapos, ikaw din mismo, yung nagpalibing sa tatay mo, ikaw din magpapaalis sa kanya sa bayan natin. Asan ang utang na loob doon? Red flag yun eh. Ibig sabihin, wala kang utang na loob. Diba? Ilang dekada na hindi mailibing-libing si Ferdinand Marcos Sr. Then Duterte came, Tatay Digong came, pumayag. He allowed na mailibing with military honor. Naipalibing, tuwan-tuwa ka. Tapos ngayon, ganyan. Pilipino ka nga. I mean, I'm sorry. Pero karamihan ng Pilipino, ganun eh. Kinakain yung sinasabi. Kinakain yung prinsipyo. Nababayaran yung prinsipyo. Imbis na kahit anong mangyari, ikaw nagpalibing sa tatay ko. Tatanawin ko yan ng utang na loob. Pero hindi mo ginawa yun. Bagkos, maangang ka pa na hindi mo desisyon yun. Paano mong magiging hindi desisyon yun? Ikaw ang pinaka-leader. Ikaw ang executive. Ikaw ang magbibigay ng go signal. Kung hindi mo alam yun, edi mas lalong palpak sa'yo yun dahil may nagdesisyon yung mga nasa mga kabinete mo nang hindi mo alam. Huwag nyo naman kaming gagawin. Hindi naman kami ganun katanga. Di ba? Yun pa lang. Loyalista ka man. DDS, diehard supporter ka man. Doon tayo tumingin. Doon na lang pinalibing yung tatay mo ni Tatay Digong. Di ba? May utang na loob ka kay Tatay Digong o wala? Doon na lang tayo tumingin. Loyal, hindi na natin kailangan dito maging Duterte o loyalista. Doon pa lang may mali na eh. Doon pa lang red flag na yun. All alone, tama si Tatay Digong. Weak leader ka pa rin. At tama rin si Baste. Na hindi ka mamahalin ng Pilipino sa ginagawa mo. Issue ng bayan, ating pag-usapan. Thank you.